Hallelujah. Diyos na maasahan, kami iyong kaawaan, kalingain at damayan. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libo-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Parisiyo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ano ang sabihin ninyo sa dilim ay marinig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayon man, kahit isa sa kanila'y hindi pinabayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Biyernes tayo na kahit mahirap papasok dito sa ating dambana ng Pong Hesus Nazareno, pinagsikapan ninyo at hindi alintana anumang mga paghihirap sapagkat mahal ninyo ang Pong Hesus Nazareno. Kaya po, lahat po na nagmamahal ng ating Pong Hesus Nazareno, palakpakan po natin ang lahat dahil kayo ay tatanggap ng kanyang biyaya una sa lahat ng hinihingi ninyo ayon sa panahon at paraan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay may kanyang paraan. At ang kanyang paraan na magmahal kayo ng tunay at huwag kayong matakot sa mga pumapatay lang ng tao, ngunit hindi naman magbulid sa inyo sa kamatayang walang hanggan sa impyerno. Kaya, mahal kayo ng Diyos, huwag kayong matakot. Pakisabi sa katabi nyo, huwag kang matakot, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, huwag tayong matakot. Ang kailangan nating tingnan, ano ang mga kinatakutan sa ating kapaligiran. Alam natin, iba't ibang mga bansa na ay nagkagulo. Alam natin na
May giyera ngayon sa Israel. 4 na po na Pinoy ang namatay. Naipit, marami pa. Dahil naroon po ang maraming Pinoy. Hindi lang Israel ang may gulo, pati Ukraine at may mga Pinoy rin doon. Mayroon pang gulo sa Afghanistan, mayroon pa sa Sudan. Napakarami po. Kung tingnan natin ang kaguluhan sa buong mundo, nakakatakot nga. Pero higit na nakakatakot dito sa Pilipinas. Bakit po? Sabi nga sa mga eksperto, wala daw tayong hygiene. Kaya karamihan dito sa atin, nagka-problema sa mga kung anong mga sakit, mga maaring sipon man o anong maliliit na sakit dahil sa kulang tayo sa pag-alaga ng kalikasan. At laging traffic sa mga malalaking mga lungsod, especialmente sa Maynila. Kaya yung binubuga na hangin ay polluted. Mas higit nakakatakot ang mga presyo ng mga bilihin. Tumataas. Hindi na bumababa pa. Hindi po natupad yung mga pangako nila noon. At higit pang nakakatakot na karamihan sa mga kabataan ngayon ay narulong na sa social media. Kaya kuminsan nilapastangan na ang Pong Hesus Nazareno. Kung ano-anong pinapahayag tungkol sa Hesus Nazareno, pinagtawanan pa. Yan ang dapat katakutan. Matakot tayo sa Diyos, sabi pa ng ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 12, verso 1 hanggang 7. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus Nazareno, versikulo 7, Kapitulo 12, Ebanghelyo ni San Lucas, huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. At sino ang katakutan natin? Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Dahil sa kawalan ng takot sa Diyos, tayo ay nagkaroon ng mga pagpasya na mali. Kaya kinakailangan na magkaroon tayo ng pagharap ng walang takot sa lahat ng ating phobia o kinatakutan sa buhay. At upang tayo ay magkaroon ng pagharap sa mga lahat ng kinatakutan natin, gawin po natin sa dalawang antas. Unang antas sa ating antas damdamin at pangalawang antas sa ating pananalig o panampalataya. Una, dapat kilalanin natin ano yung kinatakutan natin sa buhay at huwag tayong matakot doon. Pangalawa, na i-control natin ang ating emosyon. Imagine natin na kaya natin ang lahat. Pangatlo, na magkaroon tayo ng isang pagnilay-nilay kung paano pagpalakas sa ating sarili. At pang-apat, na magkaroon tayong lumabas tayo sa labas at kilalanin natin at tingnan natin ang ating kapaligiran upang mawalan tayo ng takot. At lima, na hindi po natin takasan ang lahat ng kinatakutan sa ating buhay. Ating harapin ang lahat ng kinatakutan natin. At pang-anim, gamitin natin ang pagkontrol ng ating paghinga sapagkat mawala po ang takot kapag kinukontrol po natin ang ating paghinga. At pang-pito, na magkaroon tayo ng visualisasyon, yung pagtingin na lahat ay okay lang. Huwag kang matakot. Ito yung antas emosyonal. Punta naman tayo sa spiritual na antas. Sa spiritual na antas, dito tayo tinuturuan sa ating mga pagbasa. Una, sa sulat ni San Pablo sa Tagaruma, na kailangan tayong mananalig sa Diyos. At ang ating pananalig ay ayon pa sa ating salmo ngayon, na nariyan ang Diyos na handang tutulong sa atin. Hindi tayo matakot dahil nariyan ang Diyos na handang tutulong. At sa ating Ebanghelyo, sinasabi pa ng ating Panginoon na mahal tayo ng Diyos. Kahit na mga buhok natin, bilang na bilang ng Diyos. Hindi natin mabilang to. Ayon pa sa mga eksperto, ay mayroong 100,000 ang buhok natin at araw-araw nalalagas na 100. At tumutubo naman ito pabalik. Pero yung iba talagang nawala na, hindi na tumubo. Yung ganun lang po ang hindi tayo matakot dahil masigit tayo sa mga maya.
Masigit tayo sa mga maliliit na mga insekto na ito'y pinalagahan pa nga ng Diyos. Tayo pa kaya na kanyang nilikha na kawangis at larawan? Kaya una sa lahat, kailangan tayong mananalig sa Diyos. Yun ang una. Sa ating pananalig, ito'y nagbigay sa atin ng lakas na mayroon mang makaguluhan, napakahirap man ang buhay, anumang pinagdaanan natin, kaya natin ito sapagkat mayroong Diyos. At nananalig tayo sa Kanya. At pangalawa, na ang ating pag-asa ay para sa lahat sa ating Panginoon Diyos na magbigay sa atin ng tunay na kasiguruhan na tayo maligtas. At pangatlo, ng ating pag-ibig, ating pasiglahin, ating pagtibayin upang sa pamagitan ng ating pag-ibig sa Diyos na napapahayag sa ating pagbabalik loob, napapahayag sa ating paggawa ng mabuti at pagmalasakit sa kapwa, napapahayag ng ating pinatibay sa pamilya na sa katapatan natin, pinagbuklod natin na matibay ang pamilya, at ang ating sambayanan dahil matibay ang pamilya ay ating untinting binabago upang ang ating sambayanan din ay maging matibay. Tayo ay mawala na ng takot sapagkat ang mga bagay-bagay dito sa mundo, hindi po ang dapat katakutan. Sino ang katakutan natin? Ang Diyos. Dahil kung wala siya, tayo'y mapapahamak, tayo'y hindi maliligtas. Pero ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Kaya kakapit tayo sa Kanya. Huwag tayong lalayo sa Kanya. Nariyan lang siya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.